Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po isang may makabuluhang talakayan ang gagawin po natin ngayong araw na to. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po, si Bien Dacles. Di ka nakita. Ayaw pa mag-switch. Di ka makita. Yan, si Ayan, ako Bien. po si Bien Dacles. At syempre, introduce mo na yung ating mga kasama for today, Bien, Bien. lumabas na eh. Ang nag-iisang Attorney Pogi. Si Attorney Pogi! Attorney Pogi. Pogi talaga. Oh, yun. Thank you muna tayo kay Attorney Pogi. Thank you Yes, very much, thank Attorney you so Pogi. much. Thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! May mga Kailangan mo ni gabi. Star City, kami na magbibigay. Ano yan eh? Exchange deal. Exchange gift. Exchange deal. Kailangan mga ganitong kapaskuhan eh, nag-exchange deal tayo. Di ba? Kung Give it back. pag binigyan ka, kahit paano, bigyan mo kahit hug. Kahit hug lang. Get kiss. Kahit kiss. Kaso, pinag-uusapan namin off the air kanina ni Vivian. Sabi ko, grabe okay na yung Christmas, nandiyan na yung spirit ng Christmas, nandiyan na, it's just around the corner, Yes. nafe-feel mo na Lapit na. talaga. Tapos sabi ko sa kanya, Vivian, anong topic natin? Divorce. Awkward. Parang Christmas is being together, pagpapatawad, pagsasama, kakalimutan lahat ng mga kasalanan, and let's get back together kasi it's Christmas. Ang topic natin, divorce. Divorce. May pwede mag-move on. Move on sa Christmas. Yeah. Move on. Iba talaga ni attorney, pag-abogado, no? Positive lang, positive. Correct. Maganda ko, pag-uusapan natin ngayong araw na ito, baka yung iba dyan wag niyong i-visualize na mangyayari sa inyo. Pero mas maganda pa rin kung alam ninyo kung ano yung mga batas na sumasaklaw dito. Kung may mga tanong po kayo, kami na magtatanong para sa inyo. Yes. ESP na lang yan, okay? So pag-uusapan po natin ngayon ang Philippine Divorce Law. Baka sasabihin ng mga viewers natin, Meron na ba niyan? may divorce mo sa Pilipinas? Meron bang ganyan? Sabi nung parang nag-iba yung mukha nung nanonood sa atin. Yung, meron pala. Meron na. At May saka, chance. i-differentiate natin kung ano yung mas matindi. Annulment o divorce. Divorce, yes. Ayan, mga ano dyan. Tapos yung susunod na tanong dyan, Option. alam ko dun sa mga nanonood sa atin, ang magiging susunod na tanong dyan, ano bang mas magastos? Oo. Diba? Divorce ba o O yung yung napag-usapan natin dati, annulment, kung sino yung naghumiling ng hiwalay, yun ang magagastos. Yan, Di ba, oo. attorney? Tama yan. Pero ngayon, pag-uusapan natin divorce, tingnan natin kung Alin mas magastos? ano ang mas magastos sa tanong pagkakaiba. Okay. Total, nandun na rin lang sa topic na yun ang pinag-uusapan natin, attorney, yun na mismo. I-differentiate Differentiate natin. Legal separation, divorce, legal separation, at saka annulment. Okay po. Yung annulment po kasi, same lang effect ng divorce. Kasi po, singleness, you have now the capacity to remarry. Primero, Okay. pwede kang mag-asawa ulit. Yes, yun ang effect po ng divorce, yung Okay. annulment. But with respect to annulment, limited lang po yan. May mga grounds na enumerated by the law. Then yung grounds na yan, yun lang ang gagamitin in order to nullify the marriage. When in fact, when say divorce, based on agreement of the parties, pwede mag-agree. Okay. Pwede mag-agree na hiwalay na tayo kasi ayaw ko na sa'yo. Ganun lang. Hiwalay, pero kasal pa rin sila, hindi na. Hindi na, hiwalay lang kasal. So, ito yung papasok na dito yung remarry na pwede. Remarry. Okay. But we say legal separation, divorce din yan. Ah. Okay? Ito ang tinatawag na relative divorce, hindi siya absolute divorce. So, Okay. say relative divorce, parang ni-recognize lang po ng batas natin that hiwalay na sila but they are still married. Oh, yes. Ang effect lang niyan, yung mga properties po ng mag-asawa, i-separate, yung custody ng bata, yung support, pwedeng pag-usapan, but they are still Ay, married. teka muna, attorney. Okay. May pumasok sa isip ko, baka mawala eh. Yung sinasabi mo, attorney, na kailangan nire-recognize lang ng batas na hiwalay. Yes. Okay. Paano kung may kakilala ako na hiwalay na talaga sila? Hiwalay sila siguro for 5 so years many to 10 years, years oo. na. Yes. Pero, hindi pa kinikilala ng batas yung separation nilang yun. Yung kind of separation nilang yun. So, ibig sabihin, sa mata ng batas, mag-asawa pa rin Mag-asawa kayo. pa rin sila. Sa mata ng batas, nagsasama pa rin Yes, kayo. kasi may dalawang klaseng separation. May Yes. tinatawag na separation in law. Ito yung legal separation. Separation in fact, yun yan. Okay. So it means parang separation lang. Actually, they are separated but hindi po sila kinikilala ng batas that they are separated. Pero, attorney, yung lalaki or yung babae, hindi na sila nagsusuportahan eh. Kahit na, so it Kahit means na. pag may boyfriend si babae, pwede pong i-blackmail niya lalaki na
adultery yan. So, yun yan. Maski 5 to 10 years na sila Yes, magkahiwalay. kahit na. Kasi they are still married in the eye of the law. Tapos, ang masama pa, pag nagkaanak yung babae o yung lalaki, May evidence na of unfaithfulness. Pwede pong gagamitin yan for a ground for concubinage or adultery. May kulong? Criminal case yan. may kulong, may kulong. Yes, may May kulong kulong. yan. May kulong yan. Aside dyan, pwede natin idemanda ng RA 9262, violation against women's rights. Tapos, anong mga katibayan, attorney? Sensya ka na, Of course, attorney, yung pinaalala katibayan, ko. yung anak. Kung may Okay. anak ka, may anak ka, for example, hindi na kayo nagkasama ng 5 years Oo. or 10 years, Oo. tapos nabuntis ka, it means you're unfaithful. Tapos, kunyari, sabihin natin, sa Facebook, Or picture. Picture niya ng bagong boyfriend niya. Yes, oo. Na holding hands Sweet pa na talaga. sweet. So, pwedeng katibayan yun. That is already a ground. That is already one of the evidence of unfaithfulness ng isang babae sa isang lalaki. So, paano ano mangyayari doon sa bata, attorney? Of course, yung bata, hindi siya illegitimate child yun. Illegitimate. Yes. Maski na in-acknowledge ng tatay. Iba yung acknowledgement, iba yung illegitimate. Kasi yung illegitimate, it means anak ka sa labas o anak ka outside of marriage. Okay. Yun ang tinatawag na illegitimate. So, paano may ma-acknowledge ng tatay? Kahit i-acknowledge siya ng tatay, that child is still illegitimate kasi po ang parents hindi mag-asawa. Okay. Assuming anak sa pagkabinata, that child is illegitimate. Dahil hindi nga nire-recognize yung Kahit relationship kahit nila. ni-recognize, basta ang nanay at tatay hindi kasal, yung anak illegitimate. So anong gagawin po ng parents para to elevate to the same level of legitimate? I-adopt ng bata. I-adapt ng bata nung nanay at saka yung kasama niya. Yes, i-adopt nila para Pero maging legitimate. after na-recognize na ng gobyerno o ng batas na magkahiwalay sila nung dating asawa. Kahit na, kasi iba kasi ang marriage, iba yung custody, iba yung legitimacy ng bata, ibang issue yan sa batas. Okay. Oh, iba yon. Not necessarily mean that hiwalay na kayo. In fact, yung anak niyo, anak sa ibang lalaki o sa ibang babae, illegitimate pa din yan. Then yung bata na yan, pwedeng gamitin evidence of your unfaithfulness. That's why mas maganda if you enter into another relationship, you have to nullify your marriage or kung may divorce man, i-divorce mo natin ang kasama. Muna. Bago magpumasok sa ibang relasyon. Mapababae at mapalalaki pinag-uusapan pwede natin, yan. attorney. Pwede yan. Pero parang may nagsabi sa akin na medyo mas maintindihin ang understanding ang law pagdating sa lalaki, sa babae hindi. Actually po, sa revised penal code, mas strict po ang requirements po ng unfaithfulness ng lalaki compared sa babae. Kasi ang babae, mere sexual intercourse is already a crime. When fact sa lalaki, hindi. Kailangan isama mo pa, binahay mo pa, you have sexual intercourse in a scandalous manner, yun lang. Ayoko na, baka may mag-text na naman. May magagalit na naman. May mag-text na naman. Yun under the revised penal code. But Okay. may batas po tayo ngayon, year 2004, ito ang tinatawag na violation against women's rights. Ito, nakalamang ng babae. Kasi po, mere... Yung 7162 ba yan? 9262. Ah, 9262. Yes, oo. Kung Sorry. pinaiyak mo lang yung babae, may psychological abuse na, emotional abuse na, that's already a crime. Ay, ganun. Yes. So, sa ngayon, in 2004, parang nakalamang na ang babae sa lalaki. Because of that... Sa kasuhan, Sa kasuhan. Sa kasuhan. Yun yan. So, paano yun? Mabigat, Attorney, kailangan mo nang i-recognize ng batas na legally separated or magkahiwalay sila bago pwedeng magpakasal? Pag legally separated, Pag legally separated, hindi pa rin pwede. hindi pwede. Kasi you're still married. It means, kung may legal separation kayo, legally separated kayo, hindi kayo pwede magpakasal ng iba. Bigamous marriage yan. Or kung may relationship po kayo ng iba, pwedeng adultery, pwedeng concubinage yan. Bien, idedire-diretso ko na. Sige, Mamaya pagbibigyan kita. Sabihin natin na divorce sila, sabi mo, na annul sila after 5 years, sabihin natin. Yes. Pero yung bata, 7 years old na. 7 years Pwede old bang habulin ng lalaki yun na patunay yan na niloko mo ko noon sa loob ng taon ng pagsasama natin? Yes, of May course. habol pa ba ang May lalaki? habol, may habol. Kasi 7 years old 7 na years Until old, nandun it pa. means na may unfaithfulness, Na may nangyari. ginagawang kalokohan si asawa nang hindi pa sila annulled. It means they're still married. Anong grounds ang pwedeng parang defense ng babae, attorney? Sabihin niya na, hindi niya ako sinusuportahan. Hindi ko nga alam kung nasan siya. Pwedeng grounds yan, but it will not exempt the criminal liability. It will only mitigate the criminal liability.
When we say mitigate the criminal liability, yung penalty, for example, 6 years na imprisonment, pwedeng 6 months na lang. But may kulong pa rin. Aray! Yun yan. Kasi yung abandonment ni lalaki sa isang Yes. asawa it will not exempt you from criminal liability, it will only mitigate your criminal liability. Papaano naman, attorney, na tanggap na nila pareho, may asawa na yung lalaki, may asawa na rin yung babae. Anong sagutin nila sa batas? Kung payag na sila na kung ano man ang I-understand ano yung dumating situation. regarding law. Payag na sila kasi may asawa na yung lalaki, may asawa na rin yung babae. In that case, kung may tinatawag na consent, that is one of the exemption ng batas. So pag pumayag na si babae na si lalaki may ibang babae, si lalaki naman pumayag na si babae may ibang lalaki, wala lang criminal liability. Ano yung consent, attorney? Kasulatan ba ito? Hindi kailangan in writing. As long as may proof lang. Na, of course, mas maganda kung may written document kasi pwedeng i-deny yan eh. Di ba? So, mas maganda may written document but hindi siya required ng batas. Kung may consent, wala nang liability with respect to adultery or concubinage. So, paano yun? Pwede nang i-push through yun sa divorce or annulment, attorney? Pwede na mag-divorce, pwede sila Pwede mag-annul. na. Pwede Pwede na. na. Po. Pero yung tanong ko kanina, 7 years old na yung bata, 5 years pa lang silang magkahiwalay. Pwede na. Yun nga. Pwede na yun. Pwede sila mag-file ng annulment, pwede sila mag-file ng divorce. Pero yung divorce, may mga requirements po. Sabihin natin, tinumpak yung lalaki, gustong bumawi. Sabihin natin na mas gwapo yung, mas magwapo at mas mayaman. Sabihin Yung natin. bago. That's why, mas maganda, kung may agreement po kayo, kailangan in writing. Agreement na pinapatawad ko na si asawa ko, yung husband ko, or Sa ginawa yung niya. sa ginagawa, tapos na. So, yung written documents na yan, yun ang i-present sa court na may consent or may forgiveness. It means wala lang criminal liability. Okay, yung... Oh, yun yan. Okay, so let's... paano yun? Saan didiretso yun, attorney? Annulment o divorce? Actually, sa Pilipinas po, annulment talaga. Oo. Yung divorce po kasi, limited lang. There are 3 divorce sa Pilipinas. Okay. 3 divorce? May 3 klaseng divorce sa Pilipinas. Ano yung divorces? Okay. Divorce. Yung unang divorce ng Pilipinas, ito Okay. ang tinatawag na legal separation. Legal Yes, separation. sa legal separation, ni-recognize lang ng batas nang hiwalay na kayo, Hiwalay but kayo. you have no capacity to remarry. Nakalagay yan sa ating family code ng Pilipinas. Okay. Yung, Attorney, pwedeng itanong, bakit ginanon ng batas? Bakit? Bakit may Bakit legal tatlo? separated pa? Bakit may ganun pa? option yan ng petitioner. Pwede sila, kung may gusto pa siyang magpakasal, di annulment. Pag wala siyang ganang magpakasal, legal separation. Depende yan sa gusto niya. At least may option. Anong mas mura doon at saka mas Same mahal? lang. Same lang, pero I think may konting kamahalan ng annulment kasi we have to hire a psychologist. Sa legal separation, hindi niya kailangan. Yes. Okay, kasi hiwalay lang. Yes. Parang ganun. May Pero the may thing mga is, grounds. mag-asawa pa rin sila. May mag-asawa pa rin sila. So, yun ang unang grounds. For example, homosexuality. Bading. Kung bading ka, that is not ground for annulment. Grounds yan ng legal separation. Okay? Except... Ay, naku, bago yan, Yes, totoo yan. Pagka bading yung asawa mo, hindi yan grounds for annulment. Pwede Yes. yan, legal Legal separation. separation lang. Pero yung pagiging bading mo has the effect to your essential marital obligation of marriage, yun na magiging grounds ng annulment. So, sino May chance pa magsasampa rin. nito? Yung babae. Kahit silang dalawa or either. Tama, Pwede silang dalawa, pero kailangan i-prove yan ng isang psychologist, isang expert may witness incapacity na pa. yung pagiging bading ni asawa has the effect to the essential marital obligation of marriage, has the effect of their marital relationship. Ang hirap doon, aaminin mo. Yes. Kasi aaminin mo yun, attorney. Parang aside sa pag-aamin, kailangan may epekto. Kung wala epekto, bading ka, but you are a good father, you are a good husband. So that is only... It's not a Ang grant. effect bumili ako ng 3 bra. Nawawala yan. yung isa. Yung pala yung Nawawala naging yung isa. Yung pala ginagamit ng mister ko. Kung pagiging bading lang, legal separation lang. Legal separation. Yun yung, dami mga grounds ang legal separation aside sa pagiging bading o Pagka pagiging legal tomboy. separated, attorney, ano yung mga limitations? yan, Ano yung oo. pwedeng hindi gawin? Of course. At saka pwedeng gawin at hindi gawin? Same pa rin, may asawa siya. Bawal siya magkarelasyon. Bawal siyang Kung magkaanak. sa kapwa lalaki. Kasi nga, bading siya. Sa kapwa lalaki. Of course, that is one of the grounds ng RA 9262, psychological abuse ng isang asawa. Okay. So grounds na naman yun. Grounds naman yan. So, mas maganda pa rin ang annulment.
kesa legal separation. Yun ang first ground first example ng Philippine divorce law, yung legal separation. Yung second Philippine divorce law, ito ang tinatawag na mixed marriage. Kasi mixed marriage, Halo-halo. yung husband or yung isang partner mo, foreigner, ikaw Pilipino. Nag-asawa kayo dito sa Pilipinas or kahit sa abroad. Okay. Tapos, yung foreigner, kumuha ng divorce abroad. Okay. Capacitating him or her to remarry. Of course, may divorce abroad. Sa atin naman wala. So in that case, pag nag-acquire ng divorce yung foreigner, yung Filipino spouse dito sa Pilipinas has the capacity to remarry. Teka muna, attorney. So, ibig sabihin, pag may asawa ka na dito sa Pilipinas, pwede ka pa mag-asawa ulit sa Amerika? O No, sa ibang bansa? In that case, for example, you're an American. May asawa kang Pilipino dito. Of course, kung Kung citizen ka na ng Amerika. Oh yes. Okay. Umuwi ka ng America, then you filed a divorce there. Granted. In that case, yung Filipino spouse, paano naman to? Married pa rin siya, tapos yung asawa niya, divorce na. Oo. So ang gagawin ni Filipino spouse, mag-file po ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Kasi po, hindi automatic. Not because yung foreigner kumuha ng divorce abroad, automatic yung Filipino dito sa Pilipinas, Mag-divorce divorce na. rin. Hindi ganon. Kailangan yung decision po ng Amerika, kailangan i-prove dito sa Pilipinas as a fact. So it means yung decision ng Pilipinas, kailangan pa i-authenticate sa US Embassy, sa Department of Foreign Affairs, then kailangan may isang expert to prove that yung batas po ng US may divorce, capacitating the spouse to remarry again. So hindi siya automatic. Hindi siya automatic. Hindi siya automatic. Yun ang pangalawang klaseng divorce ng Pilipinas. Ang pangatlong klaseng divorce ng Pilipinas, ito ang tinatawag na Muslim divorce law. Muslim. divorce law. Pero yung Muslim, not because you're a Muslim, pwede ka na magpa-divorce. May mga grounds ng batas. Ano yung mga grounds ng batas in order to avail the Sharia law ng Muslim? Under 1083. Una, kailangan yung asawa, yung lalaki, Muslim, or both babae or lalaki yung Muslim. Hindi pwede ang babae lang Muslim. Pareho Okay. dapat. Kailangan Pareho, or yung lalaki lalaki lang ang Muslim, Oo. or both lalaki and babae Muslim. Yun ang first requirement. Kasi Pangala- nga, Muslim divorce law. Yes, yes. Ma'am, pwede mo lang ma-enjoy yun kung Kung Muslim ka. Muslim ka, kung lalaki, lalaki, yung lalaki Muslim. Muslim. Oo. Or both lalaki or babae Muslim. Kung babae lang ang Muslim, hindi po pwede Hindi yan. pwede. Yun ang unang requirement. Pangalawa, nagpakasal sila pursuant to Muslim law dito sa Pilipinas. It Dito sa means, kailangan yung kasal po nila, yung Sharia judge lang, yung rabbi, yung wali ang tawag nila sa mga Muslim, yun lang. Pero kung nagpakasal po sila ni judge, ni mayor, hindi po pwede ang divorce law. So may mga requirements ng batas. Ay, ganun. Oh, yes. So not because you tradition pa rin ng yes, Muslim. not because you're a Muslim, pwede ka na magpa-divorce. Hindi. Kailangan yung kasal nyo pursuant to Muslim law, pursuant to Muslim culture, and kailangan yung kasal nyo dito nangyari sa Pilipinas. Okay. Parang under ng ano. Yes, so may mga requirements po in order to avail the Sharia law ng Pilipinas. So yun yan. So yun, yun lang ang tatlong Pag klaseng divorce pumasok sa yung Pilipinas. yung usapin ng tiwalag, Maghiwalay. Umalis na, I mean, umalis siya sa hindi na siya pagiging Muslim. ni-recognize as Muslim dahil tulad mo yung sinabi mo kanina, attorney, may mga governed by ano yan. Yes, tama Kung yan. lahat yun, marami na siyang violate. Tapos, ang sabi kung sino man yung nagsasabi na hindi ka na Muslim, yun ang kung paano kung doon papasok yung problema pag hindi na siyang Muslim at wala nang nagre-recognize sa kanya as Muslim. In order to avail the Sharia law, kailangan on the day of the marriage, Muslim siya, and on the day of the divorce, Muslim din. So, kailangan divorce na. Kailangan ganon. On the day na nagpakasal sila, Muslim sila dalawa. Oo. Then, on the day na nag-file sila ng divorce, Muslim din sila. Okay, sige. Yun yan. Magko-commercial na muna tayo. Promise ko, si Viet na ang magtatanong. Hindi, gusto ko sana itanong yung mga grounds Grounds ng divorce at grounds ng annulment. Mamaya pag-usapan natin. Baka Sa magkaiba. pagbabalik po namin, dyan lang po kayo.